Isang tanong na naman sa messages natin. Ang sabi niya, Dok, bakit masakit ang ulo ko? Ako naman, di ko rin alam. Pero ito yung mga common causes na pag-usapan natin yan. Pasensya na po ulit ha. Hindi ko po agad masasagot ng direkta ang tanong na yan kung bakit masakit ang ulo ninyo. Marami kasing dahilan, pero ito po yung ilan sa mga common dyan. Una, alam nyo na to, migraine headache. O pwedeng one-sided headache na tumitibok-tibok. Parang puso mong tumitibok para sa isang tao na hindi ka naman gusto. Joke lang. Pero totoo yung part na tumitibok-tibok yung isang side, tapos po pwedeng bago sumakit ang ulo, makakakita kayo ng flashes of light o di naman kaya nanlalabo yung paningin sa sides, sumasakit ng onti yung inyong mga dito sa bandang to at saka sa batok. Tapos kapag sumasakit na ang ulo ninyo, po pwedeng may kasamang pagsusuka at ayaw nyo ng maingay at ng maliwanag. Usually po pwedeng mag-last yan hanggang 72 hours. Isipin nyo po, para kayong nagiging vampira. Ganyan yung migraine. Pangalawa, pwede rin po yung tension headache. Ito naman parang may suot kayong headband sa ulo ninyo na mahigpit. No? Mahigpit siya around the head. Tapos, hindi pa rin alam talaga kasi kung ano mismong cause nito. Pwede rin pong episodic ito, lasting for around 30 minutes. Pwedeng chronic din, lasting for around hours to more than 15 or more days in a month. Meron din naman pong mga sumasakit yung ulo ng dahil sa pag-ubo. Pwede rin dahil sa pag-ehersisyo. O alam nyo ba na may mga tao din nakaka-experience ng pananakit ng ulo matapos makipagtalik? Oo, tama narinig nyo. May ganun talaga. Kaya hinay-hinay mga to. O iba pa, meron pang mga secondary headaches na tinatawag. Pwede may iba pinagmumulan tulad ng sinusitis, mayroong mga build-up ng pressure sa mga sinuses natin na siyang nagdudulot ng pananakit ng ulo. Pwede rin naman pong dehydration. Kung kulang kayo sa naiinom ninyong tubig, masyadong marami ang naiinom nyong alcohol at kape, mga diuretic yan, pwede kayong ma-dehydrate kaya mananakit yung ulo ninyo. Pwede rin naman na magdulot ng pananakit ng ulo ang ear infection dahil sa proximity niyan sa ulo natin syempre. Next, pwede rin problema sa mata in the background of glaucoma. Pwede rin dahil sa error of refraction, kinakailangan niya pala magsalamin. Pwede rin po dahil sa high blood pressure. Meron ding ibang tao na mayroong panic attacks kaya sumasakit ang ulo. At syempre, meron din naman po mga medyo malala na tulad ng brain tumors. Kaya kapag po ganyan na mayroong mga brain tumors, pwede po nag-expand kasi yung mga tumors na yan. Yung ulo pa naman natin, yung bungo, origin structure yan. Kaya pwede pong tamaan yung balat ulo na siyang nakakaramdam ng pananakit ng ulo or headache. Ganon din, meron pong mga meninges natin na kapag ka namaga at nairita, pwede pong manakit talaga yung ulo natin. Yan yung nangyayari sa background ng meningitis. Ilan lamang yan sa mga common causes of headaches. Marami pa talagang iba tulad ng MSG-related headaches, hangovers, trangkaso, dental problems, stroke, trigeminal neuralgia, o kahit yung simpleng brain freeze, pwede din po mangyari. Kaya again, best po talaga na magpatingin kayo sa inyong mga doktor para makapagsagawa tayo ng thorough history and physical examination. Through that, we will arrive at a diagnosis at magkakaroon kayo ng treatment plan para sa inyo. Again, wala pong one-size-fits-all pagdating sa mga management natin dahil ang bawat isa ay iba. Ang gumana kay Pedro, pwedeng hindi gumana kay Juan. Ibig sabihin, pwede kasi na yung kay Pedro, tension headache pala, tapos yung kay Juan ay migraine headache. O kaya naman, yung kay Pedro ay dahil pala sa sinusitis. So, hindi mo talaga masasabi kung ano yung sagot sa bakit masakit ang ulo ko. Diba? So, ang best na gawin po ninyo ay ang magpatingin kayo sa inyong pinakamalapit na primary care physician. At paano? Hanggang dito na lamang muna. Sana po may natutunan kayo. Kung mayroon man, makikishare na rin sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you in the next episode. Follow for more. Ingat.